Hello po. Nasa Silita Homes ka po? Hindi po, yung nakapin kasi dito lang sa may ano lang po, yung highway lang to malapit sa may docks. In location nyo, napupunta ng rider. Paano kaya to? Sinusunod kasi namin yung nakabase sa ano ni Grab na nilagay na pinapupunta ng rider. Ayun kasi yung Tinuturo ko na nga kuya kung saan. hindi po kasi yung nakabase dito kung ano yung pinin, doon namin di-deliver. Isuli mo na lang. So ngayong gabi ay bumahay ako niyan ng Grab Food at yung time na yan is pauwi na sana ako ng bahay. Subalit nakalimutan kong i-off ang Grab apps kaya hindi inaasahan ay pinasukan ito ng booking. Oh, pinasukan pa. So pauwi na tayo guys, pinasukan pa. Corpo. Yun lang. So fast forward, sa mga oras na yan ay na-pick up ko na yung order ni customer sa merchant. Diretso na ako sa drop location na nakapin kay customer. At pagdating ko nga sa drop location na nakapin kay customer, agad ko siyang kinontak para inform na nasa pin drop location na ako. Agad ko na rin dinouble check yung location at syempre, ni-screenshot ko na rin para sa reference at katibayan na napuntahan ko na yung nakapin drop location na nakalagay sa booking ni customer. Actually, medyo natagalan mag-response o sumagot ng tawag si customer. Ilang minuto rin ako nag-antay. Hello po. Nasa Silita Homes ka po? Hindi po, yung nakapin kasi dito lang sa may ano lang po, yung highway lang to malapit sa may docks. In location nyo, napupunta ng rider. Paano kaya to? Alam mo ba yung dito sa Silita Homes? Hindi. Medyo po, pero hindi ako familiar rin sa mga street sir Hanapin ko pa Ano yung... Kasi may tawid dito sa Silita papuntang sa Barte. Opo, opo. Ayun, pagka daan mo doon, nandito lang kami bago mag-arko. Opo, kasi yung sinusunod kasi namin yung nakabase sa ano ni Grab na nilagay na nag-booking. Yung nilagay na pinapupunta ng rider. Ayun kasi yung Tinuturo ko na nga kuya kung saan. Hindi po, kasi yung nakabase dito kung ano yung pinin, doon namin di-deliver. Isuli mo na lang. Sige po, hanapin ko na lang po dyan. Wait lang po hindi ko abisado kasi dyan So ayun na nga, agad kong hinanap or kinapa yung talagang location ni customer. Ay, ang problema sa corporate, wrong pin So, siyempre kakain pa rin ng gas yan. Kukonsumo pa rin yan pag hinahanap natin. So, wala talaga. Ganun at ganun mangyari. Tayo mag-a-adjust. Lugi ang rider pagka ganun. Ngayon, tulad nito, hanapin pa natin. So, parang kasalanan patuloy ng rider kasi ayun, sabi ni customer, anong gagawin? Ibabalik na lang, ganun. At dahil sa gabi na nga at madilim, medyo natagalan bago mahanap yung pinaka-exact point location ni customer. Usually ganito ang naging problema kapag hindi exact pin location yung nilagay sa booking ni customer. Medyo natatagalan bago makarating yung in-order niyang pagkain. Layo kasi ng nilagay na pin sir Ito yung, kaya naliligaw yung rider. Ito yung pupunta ng rider. Ito tayo. Ba? Hindi, minsan kinukuha nila sa inyo kung saan yung pin nyo na malapit Paano po yan, sir? 5, ano po? 534 ba yan? Wait. Opo. Nabunuhan ko. So ayun, at nagbayad naman si customer, mas pinili ko na lang din hanapin yung talagang kinaroroonan niya kesa naman ibalik sa merchant yung in-order niyang pagkain na sayang yung oras at gasolina nang walang nangyari. At dito pumapasok ang salitang customers always right. Actually, hindi naman talaga applicable all the time yung salitang customers always right. Kasi minsan, customer naman talaga ang may mali. Pero dahil sa pinili nating trabaho, kailangan natin habaan ng pasensya o intindihin ng customer. In-upload ko pala itong video na to, hindi para i-bash yung mga pagkakamali ng customer na gumagamit ng mga delivery apps. Bagkus, para maging aware sila
Para na rin ito sa convenience nila at syempre para madali makarating ang in-order nilang pagkain. At sa side naman ng rider, ugaliing habaan ng pasensya. So hanggang dito na lang, mag-ingat, ride safe.